Gusto nyo ba ng extra income? Mag-trade na kasama namin. I-on lang ang AI bot para siya na ang gagawa ng lahat para sa iyo. With 90% above win rate, register na for free. Mautak si Durant. Ito pala ang dahilan kung bakit Rockets ang pinili at Heat nabigo kay KD. Nakikipag-ugnayan na ngayon sa Warriors para kay Kuminga. Pagkatapos ng ilang taon ng paghahabol ng isa pang kampyonato at pagdaan sa mga hindi matatag na sitwasyon, ang paglipat ni Kevin Durant sa Houston Rockets ay hindi basta-basta lang na trade. Isa itong kalkuladong desisyon at isa na kapwa makikinabang si Durant at ang Rockets sa maraming paraan. Magsimula tayo kay Durant mismo, ang kanyang pananaw, mga layunin at ang mga pinagdaanan niya bago natin pag-usapan kung bakit ang Houston ang perpektong lugar para sa kanya. Para sa kanya, ang mga nakaraang taon ay malayo sa pagiging matatag. Matapos ang magulong yugto sa Brooklyn Nets kung saan nabuo ang isang bigong super team kasama sina Kyrie Irving at James Harden, nakahanap si Durant ng bagong tahanan sa Phoenix. Sa una, promising ito. Nakaparehan niya si Devin Booker at kalaunan si Bradley Beal, pero hindi kailanman tumugma ang chemistry ng team. Mga injury, imbalance sa lineup at palit-palit ng coach ang naging dahilan ng hindi inaasahang resulta. Siya ay palaging mas mahusay kapag nasa isang environment na may estruktura, ambisyon at kalayaan na maging siya. Tulad ng naranasan niya sa Golden State, ibinibigay ito ng Houston. Nanalo na siya ng 2 kampyonato, Hall of Famer na siya. Pero hindi lang kampyonato ang hinahabol ni Durant ngayon, ang habol niya ay legacy. Sa Golden State, nanalo siya pero binatikos dahil sumali siya sa isang super team. Sa Brooklyn at Phoenix, sinubukan niyang patunayan na kaya niyang pangunahan ang sarili niyang grupo pero hindi naging matagumpay. Ngayon sa Houston, may pagkakataon si Durant na pamunuan ang isang batang, talentadong team at dalhin sila sa kontensyon para sa kampyonato nang hindi sumasama sa isang dominanteng team. Kung maiaangat niya ang Rockets at makapagkampiyon, magiging isang makasaysayang tagumpay ito sa kanyang career. Makakakuha siya ng kredito at alam niya iyon. Oo, 36 na taon na si Durant pero elite pa rin siyang player. Umiskor siya ng halos 27 puntos kada laro noong nakaraang season. May shooting percentage na higit sa 52% at all-star muli. Ayaw niyang masayang ang oras sa isang rebuilding team at malayo sa ganoon ang Houston. Ang Rockets ay may isa sa pinaka-exciting na young core sa NBA, Amen Thompson, isang dynamic playmaker na may pambihirang court vision. Alperen Sengun, isang old-school big man na may passing skills tulad ni Jokic. Jabari Smith Jr., isang 3-and-D forward na may laki at depensa. Cam Whitmore, isang posibleng breakout scorer. At ngayon, si Durant ang mamumuno. Hindi ito isang rebuilding team, ito ay isang rising team. Nakita ni Durant ang mga pirasong nasa lugar na at alam niyang kaya niyang dalhin sila sa mas mataas na antas at mas mabilis. Isa pang mahalagang dahilan kung bakit interesado si Durant sa Houston ay ang coach na si Ime Udoka. Kilala si Udoka sa pagbubuo ng isang matatag depensibong kultura. Sa Boston, dinala niya ang isang batang team sa NBA Finals. Pinapanagot niya ang mga players, binibigyang diin ang effort at hindi natatakot sa mga superstar, bagay na malaki ang respeto ni Durant. Kung ikukumpara sa kaguluhan sa ilalim ni Steve Nash sa Brooklyn at ang hirap sa ilalim ni Frank Vogel sa Phoenix, alam ni Durant na may disiplina, estruktura at kredibilidad si Udoka. Hindi lang siya naglalaro para sa isang batang coach na naghahanap ng direksyon. Naglalaro siya para sa isang napatunayang leader. Si Tillman Fertitta, ang may-ari ng Rockets, ay malinaw ang mensahe. Gusto nilang manalo. Matapos ang ilang taong rebuilding, gumawa ang front office ng malalaking hakbang noong nakaraang season sa pagkuha kina Van Vliet at Brooks. Iyon ang unang hakbang. Seryoso ang Houston Rockets na makuha si Kevin Durant para patibayin ang kanilang team na may layuning manalo ng kampyonato. Matapos nilang makapasok sa playoffs noong nakaraang season dahil sa pagsisikap at hindi sa swerte, kailangan ng batang Rockets ng veteranong closer na may karanasan sa kampyonato at bagay na bagay si Durant sa papel na ito. Ang kanyang natatanging scoring ability, mahusay na galaw kahit walang bola at pagkakasundo sa mga players tulad nina Amen Thompson at Sengun ay ginagawa siyang perpektong dagdag sa team. Bagamat isinakripisyo ng Rockets sina Jalen Green, Dillon Brooks at ilang draft picks, pinanatili nila ang kanilang core players at nakuha ang isang Hall of Fame caliber na player na kayang baguhin ang kultura ng team at agad itaas ang tsansa nila sa kampyonato.
Matagal nang nagre-rebuild ang Rockets mula nang umalis si James Harden. Ngayon kasama si Durant, meron na silang global star na agad magbabalik sa kanila sa spotlight. Muling magiging nationally televised team ang Houston. Tataas ang benta ng merchandise. Mas dadami ang nanonood. Muling mabubuhay ang fan base. Hindi lang ito tungkol sa basketball. Ito ay tungkol sa muling pagbuo ng isang winning identity. Kaya kapag pinagsama-sama mo lahat, ang paglipat ni Durant sa Rockets ay hindi lang isa pang superstar trade. Isa itong kalkuladong hakbang ng isang veteranong star na naghahanap ng bagong kabanata sa kanyang legacy at ng isang batang team na handang sumabak sa mas mataas na laban. Makakakuha si Durant ng environment na may estruktura, talented core at coach na kanyang iginagalang. Makakakuha ang Rockets ng leadership, elite scoring at isang napatunayang panalo. Hindi ito desperadong hakbang. Hindi rin ito sugal. Ito ay isang partnership. Isinilang sa tamang timing, kapwa ambisyon at paniniwalang mas mahusay at mas delikadon silang magkasama. Hindi lang si Durant ang nakuha ng Houston. Nakuha nila ang paniniwala at iyon ang simula ng isang posibleng napakagandang bagay. Sa kabilang balita, ang Golden State Warriors ay papasok sa off-season na may isang mahalagang desisyong kailangang gawin tungkol sa isa sa kanilang batang player. Ang player na iyon ay si Jonathan Kuminga na inaasahang magiging restricted free agent ngayong summer. Dahil nawalan siya ng pwesto sa rotation ni Coach Steve Kerr sa pagtatapos ng season, hindi tiyak ang kanyang kinabukasan sa Golden State. Sa pagbaba ng kanyang papel sa team, marami na ang nag-iisip na posibleng ilipat siya ng Warriors ngayong off-season sa pamamagitan ng isang sign and trade deal upang makakuha ng mga asset na makakatulong sa pagbubuo ng mas kompetitibong roster sa paligid ni na Stephen Curry, Jimmy Butler at Draymond Green, ang kanilang tumatandang core. Sa ngayon, maraming team na ang nauugnay sa kanya, kabilang ang Brooklyn Nets at Chicago Bulls, pero may isa pang sumali sa usapan ngayong araw. Ayon sa Ball Report, inuugnay ngayon si Kuminga sa Miami Heat at hindi raw katakatakang open siyang lumipat sa Miami ngayong off-season. Siyempre, nabigo ang Heat na makuha si Kevin Durant mula sa Phoenix Suns dahil sa halip ay napunta ito sa Houston Rockets sa isang blockbuster trade ngayong araw. Ngayon na wala na si Durant sa kanilang radar, inaasahang tututok ang Heat kay DeMar DeRozan ng Sacramento Kings at kay Kuminga habang desperado silang makakuha ng isa pang star para makipagkompetensya para sa titulo sa susunod na season. Magandang fit siya sa Miami, lalo na sa tabi ni na Tyler Hero at Bam Adebayo dahil magkakaroon siya ng mas malaking papel sa opensa. Bagay na talagang kailangan niya base sa kanyang estilo ng laro. Gayunpaman, maaaring hindi interesado ang Heat na makipagkasundo sa Warriors sa isang sign and trade deal, lalo na't ayaw nilang ibigay ang alinman sa kanilang young players or draft picks sa Suns noong pinag-uusapan pa ang tungkol kay Durant. Dahil dito, malaki ang posibilidad na ang ibang teams gaya ng Nets o Bulls ang makahigitan sa offer ng Heat para kay Kuminga kung gugustuhin ng young forward na umalis sa Golden State. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?